Oras po hatid sa atin ng Integral Business Machines Group of Companies, alas 9 ng gabi. Good evening to all. Buenas tardes a todos, minasan, kumbawa. Magandang gabi po sa lahat. Welcome sa programang GMC Cafe. Ito po inyong lingkod, Gilbert Lopez Martije Catso. Samahan niyo po ako sa loob ng isang oras. Tatalakayin po natin ang mga bagay-bagay na napakalaki po ang kinalaman sa ating mga buhay. Huwag po kayong aalis, babati lamang tayo. Binabati ko ang ating Pangulong Rodrigo Rua Duterte, 10 ng kanyang kabinete, at ng ating mahal na mayor ng Davao City, Inday Sara Duterte Carpio, 10 ng kanyang mga city councilors, at sa lahat po ng mga frontliners po ng sambayan ng Pilipinas at ng buong mundo. Magandang gabi po sa lahat. Saludo po kami sa inyo. Binabati ko rin ang mga barangay captain po, Kapitan Remedios de la Luz, Kapitan Eddie Boy Alterado, Kapitan Jimmy Obial, at ang mga kagawad natin, mga kaibigan, kagawad Nerio Pasaje, kagawad Grace Mapahardo, kagawad Vivian Sator. Magandang gabi po sa inyo. Kay Sir Ronel Matanod po ng Jose Abad Santos, Caboran Small. Ito po isang principal ng elementary school ng Caboran Small ng Jose Abad Santos, Caboran. Magandang gabi po Sir Ronel Matanod, at kay Arman and Arlene Lucenio po ng Barangay Wilfredo Aquino. Magandang gabi po sa inyo. Kumusta kayo dyan? Dumako tayo sa kabilang ibayo, sa ibayong dagat. Arman Dumapias ng Rhode Island, Ruth Libre Yoshida ng Japan, Bina Casilaw po ng Florida, Charlie Ramos po ng Dubai, Rodante Oy ng Connecticut, Susan Oviedo Senji po ng Japan. Magandang gabi sa inyo dyan. Kumusta na kayo? Ingat lang po. Ang mga palakas na palakas at palaki ng palaki po, samahan po ng Cornelio Felomena Katsu Clan. Mga chapters po nito, Casimiro chapter, Jose chapter, Ireneo chapter, Roman chapter, Vidala chapter, Perfecta chapter, Gabino chapter, Pastor chapter, and Sibera chapter. Of course, sa mga pamilya po nito, Prones family, Kabili family, Hinampas family, Duidora family, at Coray family, Muring family, Ayuban family. Diyan sa Davao de Oro, binabati ko ang mga Barbaruna family. Kumusta na kayo dyan? Sa Davao City naman, sa Dunya Pilar, kumusta na mga Kasura family? At binabati ko si Melvin Vicente po. Magandang gabi sa kanyang buong pamilya. Nakikinig pala siya sa atin. Nag-uusap kami kayo nasa downtown. At saka si Darwin, ng kaibigan natin nasa Diaz Mall. Magandang gabi sa iyo, bay. Magandang gabi dyan. Of course, sa ating mga kuya, the Fraternal Order of Eagle, the first Philippine-born socio-civic organization, the Philippine-born Philippine Eagle, the Fraternal Order of Eagle. Mga kuya natin, Kuya Luis Inesa, Kuya Mike Sahid, Kuya Dudong Atilio, Kuya Brex Curias, Kuya Jeric Socaldito, Kuya Jonathan Sahona, Kuya Efren Campilan, Kuya Jerry Licarte, Kuya Earl Kenlim, Kuya June Madali, Kuya Joel Cartagena, and Kuya Alps Ingay. Magandang gabi po sa inyo dyan. At of course, ang ating Villa del Puso. Villa del Puso po, palaki ng palaki, patibay ng patibay, patatag ng patatag. Ating founder po, Eddie Mandriquez. Magandang gabi dyan sa Manila. Sa ating Board of Directors, Alex, Valentina, Daisy Ayet, and Auntie Tuling. Magandang gabi. Shout out sa aking tita Josephine Loreto Cosino ng Makati City. Okay po, binabati ko rin yung anak niya na si Jason Cosino, at hindi ko kilala yung anak mong nurse po. Okay. Pinsan ko pero hindi ko kilala. Alright, di bale. Nowadays, magkikita-kita rin tayo. Isang reunion po sa Oriental. Binabati ko rin ang ating kaibigang pastor ng Macau, Pastor Hill and Ann Ebedente po. At sa kanilang baby, Hilione Ebedente. Magandang gabi. Shout out kay Ben Bonito ng Radio Bandera, Auntie Perla Mambulao, Syra Abiliana. Of course, ang Davao City High School Batch 87 po, Jerry Zanoria, Ramon Bargamento, Doming Espina, Bax Bakuro, Aloy, and Gigi Elises, Gary Zanoria, Realin Manggubat, Rebelin Tomas, Gladys Marquez, and Joel Garcia. Yes, magandang gabi po sa inyo. Good evening, Gil. Good evening, everyone. Gil and Sol, I'm watching right now. Yes, tita, shout out sa inyo dyan sa Makati City. Sa alumni band po ng Davao City High School, Doc Aljan Ipanag, kumusta ka na? Mga kaibigan, ang programa po natin ito ay hatid sa atin. Handog po sa atin ng Integral Business Machines Group of Companies. Looking for printing services in town? For school modules, no more problem. Just dial 0926-583-2954. Look for me. We can arrange for a very, very reasonable price for home service, desktop and laptop reformatting, and printer resetting and other computer-related problems. Call us. 0933-299-9334. Look for Emmanuel L. Catso. Isa pong in situ passer po ito.
For birthdays, anniversaries, wedding invitation, giveaways, GMC Multimedia Production will help you plan and arrange your wish event. Contact 0925-4966-256. Go, go, go for the MJCQ celebration. And of course, huwag niyo pong kalilimutan, sayang, hindi po maging masaya, hindi po maging maganda ang okasyon kung wala pong crispy and tasty lechon. Order na rin po kayo. Available po sa atin yan. 0925-4966-256. Look for Mirasol. So yes, shout out kay Jerilyn Parcon. Magandang gabi sa'yo, Jerilyn Parcon. Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan at hindi ako natatakot sa gabi ito kasi change venue tayo. Salamat naman, kasama naman natin uli ang ating magagandang dilag dito. nasa tabi ko lang yung magagandang dilag natin. Ang venue po natin ito ay sponsored by the Hontilla Studio. May mga magagandang po tayong kasama dito. Hindi ko na po sasabihin ang pangalan. O pwede lang. Hindi ko na sasabihin ang pangalan ni Queenie. Ganon. At saka ni Chin Chin. Okay, magandang gabi. Thank you, Nor, sa time na makagamit ng iyong studio. Yung mini studio. Alright. Bakit bigla akong nangitim? Okay. Ganun ba? Ayan. Okay. Pag may papel, maliwanag. Kailangan pala talaga ng reflector. Kailangan natin engineering dito. Okay. Kagabi po pinag-uusapan natin. You are valuable to God. And of course, may partials na po tayo na pag-usapan. No? Alam na po natin that we are valuable to God. Of course, gaya ng sinabi ko, we are valuable to Him because He sent His Son for us. Palaliman pa po natin. He sent His Son. He promised when man committed sin, he plans to redeem his creation, the human, through his Son, the Messiah. Meron pong ganon. So, pinano talaga niya at nangyari po na talagang si Jesus Christ ay pumunta sa sanlibutan dito sa earth at in-execute po, ginampanan po ang kanyang papel bilang pong Redeemer at hindi lamang po Redeemer, kung hindi po talagang substitute po sa ating mga kasalanan at substitute po sa atin bilang mga makasalanan. So, not only we are valuable to God as a large group of children, as one of many He cares about, we are individually important. Individually important. Ibig sabihin po nun individually. Hindi pong sasabihin, yung pamilya ni Gilbert. Hindi po. Sabihin, ang pamilya ni Nora. Hindi po. Ang pamilya ni, sino ba, ni Jerilyn, ni Joe. Hindi po ganun. Individual, ibig sabihin po nun, lahat po ng members of the household ay talagang importante po yun. Individually. Isa-isa po yun. Hindi po yun sasabihin, Katso family, hindi po ganun. So, Christ taught that no one sparrow falls from the sky, but God sees it. Shout out kay Auntie Tuling Martihi, magandang gabi po sa'yo. Every sparrow po na mahuhulog, mamamatay, galing sa sky, lumilipad, nakikita po ng Panginoon yan. That He cares for even the lilies of the field. He cares the lilies of the field. Nakita nyo, ang ganda-ganda ng kulay ng mga lilies, napakaganda. Makita nga natin sa video, no, yung sa mga video okay, na ang ganda-ganda ng mga lilies, mga backgrounds. Good evening, Gil and Soul. Shout out natin, Auntie Tuling. Okay. So, Christ said, hindi po ako may sabi. It is Jesus Christ who said it. Christ said that the Father knows us so well. Kilalang kilala tayo ng Amang nasa langit. Kilalang kilala niya tayo kung anong mga kakayanan po natin, ano ang hindi po natin kaya. Kilalang kilala niya tayo sa ating kilos at galaw at mga pag-iisip. Kilalang kilala tayo ng Amang nasa langit. That the very hairs of our head are numbered. Ganun tayo kakilala ng Amang nasa langit. Well, it sounds
Oh, totoo. The Bible said it. Don't you know that God is an all-knowing God? He knows everything. He counted your hair. Naka-record yan. Isang hair na ma-fallen, alam niya na na-fallen yung isang hair mo. Alam nga niya yung ibong nahuhulog galing sa langit, yung sparrow, ikaw pa, na napakahalaga po sa ating Panginoon. Sana po ay mararamdaman ng sangkatauhan po yung pagiging valuable nating mga tao sa ating amang nasa langit. Numbered po lahat ng ating mga buhok. Numbered po. Now, not how many hairs. It's that each one has its own number. Grabe yan. Ano? Parang digital. Numbered po yung buhok natin. Numbered po yan. Siguro nga kasi pag DNA by numbers kasi yan. So, shout out kay Giselle Restauro, magandang gabi at alam kong hindi tayo mapuputol sa gabing ito kasi malakas po ang signal dito. Nahihirapan po tayo. PLDT ay matagal po talaga. Lalong-lalo na yan. Ewan ko lang, babalik ako sa sky. Okay? The Bible says that God sees us when we are in our mother's womb. Kilala na tayo ng Ama. Mula nung nasa sinapupunan pa tayo ng ating ina, ay kilala na tayo ng ating Amang nasa langit. Ganun po siya. Ganun po tayo kahalaga sa Kanya. Kung gaano ka man diniscriminate ng iyong mga kaibigan, mga kaklase, ang Panginoon ay ganun Kanya kakilala. Ganun kakilala. Nasa sinapupunan ka pa ng iyong ina ay alam niyang lalabas ka talaga. Alam niyang lalabas ka at alam niyang magiging ikaw ay ikaw. Good evening sa iyo, Giselle Restauro. Magandang gabi rin. Good evening, Kuya. Yes. So, kung alam na alam, ibig sabihin po nun, in every detail. Di ba? Pag-usapan po natin kunti ang pagmamahal, kung importante. Ganito yun importance. How to express if you love somebody or somebody is important into your life. Ano ba mga expression? Ano bang mga expressions na maaari mong iparamdam sa isang taong mahalaga sa buhay mo? Ano ba? Okay. Siguro, unang-una, kung kaibigan mo siya, ay talagang alam mo kung kailan ang kanyang birthday. Siguro, alam mo rin kung ano ang paborito po niyang kulay. Siguro, alam mo rin kung ano ang mode niya. Siguro, alam mo rin kung ano yung mga kababawan po niya. Siguro, alam mo rin kung hanggang kailan lang po siya tatagal sa puyatan. Maraming mga bagay-bagay na alam mo sa kanya. Ngunit, hindi po lahat ng nasa sa kanya ay alam mo. Hindi po ba? Importante yan. Yung mag-asawa nga di ba? Mag-asawa, magkasama, magkasiping. Pero hindi pa rin kilala ang bawat isa. May pagkakataon talagang lumabas yung ugali, lumabas yung character. Shout out kay Kuya Aga Khan, Kuya Jun Madali. Assalamualaikum, Kuya. Kumusta na? Okay. Kilalang kilala tayo ng Diyos. Yung kaibigan mo, kapag ka-birthday, ano ang maipapadama mo sa kanya kasi importante siya sa'yo. Hindi ba? Siguro, mag-PPM ka, magte-text ka, or siguro, mag-aano siya. Siguro, tawag dito, magbibigay ka. At least something token. Birthday roses, birthday chocolate. Basta, may ipaparating ka sa kanya sa araw ng kanyang kaarawan. Hindi po ba? Ganon. Ganon po ang pagpapakita, pagpaparamdam sa taong napaka-importante sa buhay mo. Sa oras ng kalungkutan, nandyan ka, nakikiramay ka sa kanya. Sa oras din ng kaligayahan at kasayahan, nandyan ka upang damayan siya sa kanyang mga magagandang nararamdaman sa buhay. Sa oras ng kapighatian, nandyan ka. Kasi
Importante siya sa buhay mo. Napaka-valuable niya sa buhay mo. Malaki ang value nito sa'yo. Sa mga bagay-bagay, ano po ang bagay na napaka-valuable nito sa'yo? Ngayon nowadays, siguro sabihin natin cellphone. Bakit valuable ang cellphone? Lahat yata ng nasa cellphone na. Ako nga, cellphone or computer. Ako nga, morning, katabi ko yung cellphone, naka-charge, i-charge ko after, pagising ko, katabi ko yung cellphone. Pagising ko, titignan ko yung cellphone. Yung wife ko nga, minsan, hindi ko na mag-greet ng good morning. Pagising ko, yan, cellphone, then sabihin ko, salamat Lord sa araw. Ito, ganon. But, yung valuable na bagay talaga, mawala ng lahat, wag lang cellphone, parang ganon. Mawala ng lahat, wag lang internet. Mawala ng lahat, wag lang tubig. Mawala ng lahat, wag lang kuryente. May mga valuable sa buhay, hindi po ba? So, ganon po. Ganon po ang buhay ng tao. Napaka-valuable po natin sa harap ng Panginoon. Nasa sa puso po niya tayo. Okay. And that as our good shepherd, Jesus calls us by name. Tama na. Jesus Christ called us by name. Siya ang good shepherd natin. Tatawagin kayang by name. Hindi niya sasabihin, huy, ikaw. Yes, Ed Sanoy Manriquez. Shout out sa ating founder ng Villa del Puso, Ed Manriquez. Ed Sanoy Manriquez, magandang gabi sa iyo. Founder, magandang gabi. Siya po yung founder natin sa Villa del Puso. Now, valuable. Napaka-valuable po natin. Kasi po, malaking value po ang inialay, ang inilaan ng Amang nasa langit para po sa atin. Remember po, tatawagin tayo ni Jesus na ating shepherd individually sa ating mga pangalan. Shout out din kay Josefina Carredo. Ito po yung member natin sa Villa del Puso. Parang reunion tayo ngayon ng Villa del Puso. Okay, shout out sa inyo dyan, Pin. Magandang gabi at sa iyong husband. Okay. Valuable. Yung mga bagay-bagay na hindi mo let go sa buhay mo. Ako talaga, cellphone. Isang bagay yan. At etong kwentas ko na ito na sa eagle na pendant or na kwintas ay minsan, mahalaga ito sa akin, pero minsan ay talagang nawawala. Nahulog pala dun sa kama. 3 araw, 4 na araw hindi ko makikita. Pagka 5 araw, nandito lang pala. So, hindi ko, bayaan mo na, baka makita ko lang yun. Pero kung valuable pa siyang talagang hahanapin mo, magkaaway at magkamatayan talaga. Bakit saan? Ganun talaga ang mangyayari. Now, remember, Jesus Christ is our good shepherd and He calls us our name individually. Ibig sabihin po nun, tayo po ay napakahalaga sa Kanya. Minsan pa'y magkamali ang Ama. Minsan pa'y magkamali ang Ama ng pamamahay sa napakaraming anak. O ikaw, ano nga ba yung pangalan mo? Halika nga dito. Anak niya na yun, nakalimutan pa niyang pangalan. Anak niya na yun. But the Father in heaven, hindi po tayo makakalimutan. Why? Because He sent His Son Jesus Christ to redeem us, to buy us from the sin, from the death na dulot ng kasalanan. Jesus Christ, our good shepherd, called us by our own name. Kaya nga, sabi ko sa mga kabataan, huwag kang papayag sa mga anak ko, orientation ko sa mga anak ko. Pag tinawag kang hindi mo pangalan, huwag kang lumingon. Bakit? It's not you. Pag tinawag kang, uy, Buknoy, uy, huwag kang lumingon. Bakit? Hi, Press. Yes, good evening po sa iyo. Thanks po para sa lahat. Great mo sa akin. Okay po. Welcome, Ed Sanay. Siya po yung founder natin. Welcome, Ed, welcome. So, sabihin ko sa mga anak ko na pag tinawag kayo na hindi naka-address yung pangalan, huwag kayong lumingon because that is not you. Wala silang karapatang tawagin ka sa hindi mo pangalan because may pangalan ka. At yung pangalan mo na yun ay napaka-importante. Mag-umpisa na akong sabihin sa kanila, bakit ka importante? Unang-una, anak, you are a student. You are a national Rubik's champion. You are a musician. Napakabata mo pa, ang dami mo ng alam. Ganito. Tapos tatawagin ka ng ibang tao na hindi mo pangalan. I have given you the name Elijah Hill, Gilbert Jr., Emmanuel. Yun ang 3 kong anak.
Huwag kayong lumingon kapag hindi nyo pangalan because hindi kayo yan. Ganun si Jesus Christ. Tatawagin tayo sa ating mga pangalan. Isa-isa po tayo tatawagin sa ating pangalan kasi kilalang kilala tayo ng Amang nasa langit. Even the counting of our hair, He numbered it. Digitize my number. Mababasa natin sa Bible. Mababasa natin sa Bible na may numbers po yan. Okay. We are valuable enough to Him that He gets individually involved in our lives. Ganito po yun. Si Jesus Christ ay hindi through association, hindi through organization, hindi sa isang grupo, kundi individually. Kanina sinabi ko, every household may members po na 5. Halimbawa, mama, papa, 3 anak. Okay. Hindi sasabihin ng Panginoon na mahal ko kayong pamilya. Hindi. Sasabihin ng Panginoon, mahal ko si Ed Sanoy. Mahal ko si Baby. Mahal ko si Inday. Mahal ko si Buboy. Yung mga kapatid niya, iisa-isahin yan. Pangalan ng kanyang mama, pangalan ng kanyang papa. Kasi ganun ang pagmamahal. Iisa-isahin yan. Hindi welcome, bossing. Pina, may kasama akong nakinig. Okay. So, ganun po. Ganun tayo kaimportante. Di po ba? Bakit ganun tayo kaimportante? Kahit na nga sa mga pricing, di ba? Oh, bakit tinawag ba pangalan mo? Hindi, tinawag yung pangalan ko. Sino ka ba? Di ba? Ganun. Identity natin yan. Ako pinangalanan akong Gilbert. So, pag hindi Gilbert ang tinawag sa akin, may alias ako. May Gilbs, may Bert, may Gil. Melanie, Magno, Yap, shout out sa iyo dyan, sis. Magandang gabi sa inyo dyan. Kumusta? Alright. So, individually, God knows us. And individually, He is individually involved in our lives. Hindi po yun pamilya, individual. Ibig sabihin po nun lahat po tayo, kung may ibibigay ang Panginoon, lahat po tayo makakatanggap individually. Katulad ni Eddie. Si Eddie kapag yung ating founder, nandyan siya ngayon nakikinig. Reunion. Kasi mahal niya yung mga officers. Hindi naman ibig sabihin hindi niya mahal yung mga members. Kasi yung mga officers kasi, bakit malapit sa kanyang puso? Kasi yun ang nag-o-organize dito sa Davao. Yun ang nagtatrabaho para mabuo yung occasion. Isa-isahin niya yan. Ito sa'yo, isisikreto niya yan. Ito sa'yo. Ito sa'yo. Di ba? Ganon yun. Kasi importante yung mga officer sa ating founder. Because the officers, sila yung mga sila yung mga working sa grupo. Sila yung nagtatrabaho sa grupo. Ang Amang nasa langit, may trabaho ka o wala kang trabaho sa group, individually tatawagin ka. Hindi ko naman sinasabing hindi niya binibigyan yung mga members. Kaya nga lang, iba talaga kapag ikaw ay leader. Yung ikaw ay nangunguna, ikaw ay nagli-lead. Kasi ikaw talagang uunahin, di po ba? Ganun po yun. So, individually involved in our lives. Ganun po yun. Kung ano po yung ibibigay ng Ama sa akin, ay ibibigay rin po ng Ama sa iyo. Kung ano yung ibibigay sa kanya ng Ama, ibibigay ng Ama sa iba, yun pa rin. Kung anong matatanggap ni Auntie Tuling, kung anong matatanggap ni Melanie Magno, kung anong matatanggap ni Pina, anong matatanggap ni Ed, matatanggap din ng bawat isa. Ganun po ang Diyos. Ganun po siya. Ganun tayo kabalwabol sa Kanya. Also, not only those He call us His sons and daughters, adopting us into His family. It can be read in Romans 8 verse 15. We are adopted as a child of God. Inadapt tayo. Unang-una, remember that we are pagans. Pagans, hindi natin kilala. Gentiles. Hindi natin kilala ang Panginoon kasi ang mga Israelites lang ang may karapatan. Kasi sila lang ang tinawag. Sila ang chosen people. They are the chosen people. But, nung mamatay si Jesus Christ, when the chosen people did not accept Jesus Christ as their Savior, sabi niya, doon sa parable, tumawag kayo na nandyan sa mga lansangan, kung sinong makakadaan na papupuntahin dito. Tayo yun. Yung mga Gentiles, yung mga hindi kasali, hindi invited doon sa occasion na yon. Tayo yun.
sinama ng Panginoon. He adopted us and called us His sons and daughters. Salamat na lang. Jesus Christ died. Namatay si Jesus Christ, ngayon, nung mabuhay siya, dumami ang anak ng Amang nasa langit. He assumes all parental responsibility. Napakaganda po nun. Napakaganda. Assumes the parental responsibility. Yun bang, sa school na lang, example na lang natin po, in our limited resources po, may bata na nahihirapan talaga kasi walang-wala yung parents. Madalas yan mangyari sa wife ko. Kasi may negosyo tayo doon sa loob ng school, may printing services tayo, photocopier, laminations. May mga bata minsan na talagang walang-wala at hindi talaga makapag-project. Makilala ng misis o makilala ni Sol, o sige, ako na mag-sponsor sa'yo sa mga projects, papunta ka dito, kung ano yung mga printing assignments mo, dito ka na mag-research kasi may internet. Ganun po. Hindi naman natin sabihin kung kahit na hindi siya legally adopted, but sa puso ng wife ko na si Sol at ako, ay i-adapt namin sila sa aming puso. Nakasali siya sa budget para sa school. Minsan sabihin pa, dumating ka na, kumain ka muna doon, sabihin mo, i-charge mo sa akin. Ganun po yon. So, napakasarap po na nagiging adopted tayo ng Amang nasa langit. Bakit po? Kung ano po ang meron si Jesus Christ ay mai-enjoy rin po natin. In a sense, mai-enjoy natin ano po yon? Materially, spiritually, physically, lahat po ng gusto mo sa buhay mo ay i-grant ng Panginoon dahil namatay po si Jesus para dyan. He has set forth a plan of available promises to all who believe. Kailangan mong paniwalaan na may hinihanda, may inihandang mga promises ang Ama para sa atin. Ano yung mga promises na yun? He promised us a good life. The Father in heaven promised us a good life. Sabi niya, the thief comes only to steal, to kill, and to destroy, but I have come to give you life and have it more abundantly. Abounding life. Ibibigay ng Panginoon sa atin yung abounding life. Naghirap ka ngayon? Huwag ka matakot. Dumulog ka sa Panginoon. Lord, i-adapt mo naman ako. Matagal ka nang in-adapt ng Panginoon, tanggapin mo yung adaptation, tanggapin mo yon. Sabihin mo sa sarili mo, Lord, akin yan, in-adapt mo ako, tanggapin ko yan. And you will enjoy the good of the land, which the Father in heaven granted us to enjoy. He considers us important enough to individually show concern by answering our prayers and allowing us to obtain things that people who are not His children could not avail. Napakaganda po niyan. Magdasal tayo sa Kanya, diringgin niya tayo. Yung mga bagay mo gusto mong maa-avail mo yon kasi anak ka ng Diyos. Yung mga bagay na maa-avail mo ay hindi maa-avail ng mga taong hindi tumanggap sa Kanya as the Father. Paano ba magiging anak ng Diyos? Napakasimple. Napakasimple. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. The most important, for as many as receive Him. Ibig sabihin po nun, kung sino man sila, sino man kayo, sino ka man, as many, kasali ka sa many. For as many as receive Him, sino tatanggapin? Si Jesus Christ. Bakit natin siya tatanggapin? Kasi siya po ang kapatawaran ng Amang nasa langit para sa ating mga kasalanan. Now, accept Jesus as our personal Savior. As many as receive Him, to them, sila, ako kasali, ikaw kasali, He gave the power to become children of God. May kapangyarihan ka, anak ng Diyos, to become children of God. Ang napakaganda po nun, nung magiging anak na tayo ng Diyos. Sinabi ng Bible, the thief comes only to steal, to kill, and to destroy. Ngayon ay tumanggap ka kay Jesus Christ. Sabi ni Jesus Christ, I have come to give you life and you will have it more abundantly. Ano ba yung abounding life? Hindi naman tayo sumobra-sobra yung pera, pero nakakatulog tayo ng maayos sa gabi.
nakakatulog tayo ng mahimbing, hindi naman tayo natutulog sa dollars, natutulog sa salapi, but then, wala tayong magulong pag-iisip. We are peaceful. Simpleng buhay natin, may mga pangarap because God given us that gift to dream. To dream things na kaya mong isipin dito sa mundo. You dream for the things. People without vision peres. Mangarap ka, tumutok ka, para hindi ka mauhuhuli. Kasi, God is abounding God. Binigay sa atin ng Panginoon lahat. Individually, could not obtain. Yung hindi sa Kanya, hindi makaka-obtain. We are valuable enough that He took a process of over 4,000 years to put together His Word of 66 books for 40 authors detailing His steadfast and unchanging love for mankind. Ganon kakahalaga sa Panginoon. Napakarami. 66 books. Genesis to Revelation. Napakarami. It took several years, 40 years, detailing para lang mapaabot sa iyo, maparamdam sa iyo ang steadfast love ng Panginoon, unchanging love. Over 100 generations of people's lives demonstrated that love. Yung pagmamahal na yan, ang importante pagkamahalaga mo sa Kanya, ay na-demonstrate na sa ilang dekada na ang mga nagdaan. Naipamalas niya yan kay David, naipamalas niya yan kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, kay Moses, kay Samson, kanino pa? Kay Gilbert, kanino pa? Kay Melanie. Tanggapin mo yan. Para sa'yo yan. Pagmamahal ng Ama. Wala pong distinction yan. Walang distinction, walang restriction. Di po ba? Katulad ng driving, may restriction code. 1 and 2, motor at jeep lang or taxi, kotse lang madadrivean mo. Pero pag sinabing walang restriction, ibig sabihin po nun, ano't ano pa ay hindi magbabago, walang distinction, walang distinction. Over 100 generation people lives demonstrated the love, and He made sure it was written down for us to read for ourselves. Talagang ipinasulat ng Ama para mabasa po natin ngayon. So, importante po na i-discover natin ang Word of God para malaman po natin na ikaw pala ay special. Ikaw pala hindi kinalimutan ng Diyos. Ikaw pala hindi sinakluban ng mundo. Akala mo lang yun kasi Satan is playing over you. Pinaglalaroan ka ni Satan sa mga bagay-bagay na hindi mo gusto sa buhay mo ngayon. Ganun po tayo kamahal ng Diyos. Talagang ikinumpile po niya ang word na to para po umabot sa atin. At salamat sa Panginoon that the Bible is now in our hand. Don't you know that the Word of God is an energeo? There is a power in the Word of God. Energeo. Kapag sinabi ng salita ng Diyos, ay mangyayari talaga yan. That is energeo. We are so very valuable to Him that He gave His most precious possession to save us from temporal and eternal destruction. Pinadala niya si Jesus Christ para lang sa atin. His most precious possession was His only begotten Son, Jesus Christ. He gave Him as the Lamb of God. Alam po natin yan. Lamb of God who takes away the sins of the world, have mercy on us. Diba? Kinakanta natin yan? Yes. Jesus Christ is the Lamb of God which takes away the sins of the world. Pinatawad ka na ng Diyos. Ang kapatawaran niya ay sufficient. Kaya nga, huwag kang mag-guilty na hindi ka nakapagsamba, hindi ka napagkaganito. Huwag kang mag-guilty. God understands you. God, ang tawag doon, ano pa bang mas malalim pa sa understand? God consider you. Kasi as human as we are, meron talaga tayong pagkukulang, meron talaga tayong mga kahinaan.
Yung mga kahinaan po natin ay naiintindihan ng Ama nasa langit. That is why pinadala si Jesus Christ, para maging matibay po tayo kung mag-avail tayo sa power na binibigay ni Jesus Christ through the Holy Spirit in us. Okay. He gave him as the Lamb of God to suffer in his body and die on the cross for our sins. Talagang pinahirapan, namatay para sa atin. Doon sa cross para sa ating mga kasalanan. He sacrificed His own Son for us. Sinacrifice ng Amang nasa langit ang kanyang anak para tayo ay masave, ma-rescued sa kasadlakan, sa kasalanan, sa kasadlakan, sa mga hindi magagandang dulot nitong mundong ito. Hindi magagandang dulot ng buhay na nandirito sa lupa habang tayo narito. Kaya nga sinabi, we are in this world but we are not of this world. Yung mga pamamaraan dito sa lupa ay hindi dapat tayo kasali dito. Yung pamamaraan at yung pag-iisip ng nasa lupa, maghihirap. Ang sabi rin ng Panginoon, hindi ka maghihirap, I will give you life and have it more abundantly. That is the assurance which the Father in heaven gave unto us through Jesus Christ. He sacrificed His own Son for us. Sacrifice. I am a parent, Tito Ling is a parent also. We will not raise our children just for you, hindi kita kilala, tapos ibibigay ko as a redemption of the sin. Hindi ko ibibigay. But why God given us Jesus Christ as a living sacrifice, the Lamb of God? Because we are valuable to the Father. Napakahalaga po. Bakit po tayo mahalaga? We are His workmanship. We are His workmanship. Tayo po ay kanyang produkto po ng kanyang workmanship. From the dust, God formed human being. He breathed this clay to his nostrils and was given the breath of life. And this clay become human na buhay. Yung buhay na binibigay ng Amang nasa langit ay buhay ng Ama yun binigay sa kanya. Galing mismo sa hininga ng Amang nasa langit ibinigay kay Adam. And we are Adam's offspring. Ganun po tayo kahalaga. Kaya nga mahalaga tayo sa Panginoon. Kaya, sabihin na lang natin, isipin na lang natin na sa buhay po ng tao ay depende po kung marunong ka. Mabubuhay ka at malalagpasan mo yan. Pero kapag hindi ka marunong, mahuhuli ka talaga. Pero ang karunungang iyan ay isusurpas. Isusurpas po ang karunungan na yan sa pamamagitan po ng pagmamahal ng Diyos Ama. Kahit na hindi ka gaanong talino, pero nandyan ang Word of God sa'yo, tutulungan ka ng Diyos upang aangat ang buhay mo, upang mapalayo ka sa kapahamakan, upang magkaroon ng kulay ang buhay mo. Remember the rainbow? The rainbow. God will not flood the earth anymore. Nandun yung signifying signifying rainbow na hindi na talaga pababahain. And remember that rainbow, the color of rainbow gives para bang kapanatagan. Pag nakita natin, wow, ang ganda. Because God promised to give us life, a good life. Yung sabihin mo na buhay na, ito ang gusto kong buhay. Ito ang life. Si Auntie Tuling, andyan mo yan. Pensioner na yan eh. She go from abroad to from place to another place. Of course, kasama si Janet at saka kanilang apo o kanyang apo, anak ni Janet. Dahil ganun dapat ang nangyayari sa buhay ng tao. Mag-enjoy talaga. Why? Because that's a promise. Abiding in God's Word, abiding in Jesus Christ, abiding in the vine. Yan ang promise ng Panginoon. He will give you the life na yung gusto mong buhay, na mag-travel, na mag-enjoy sa business, na yung business ay okay ang takbo, magandang kita. Sabi ko, pandemic ngayon, no? Pero binubuhay tayo ng Diyos.
ang daming services, ang daming ito ganun. Sabi ko sa buhay ko, Lord, alam ko hindi pa ito. Marami pang darating na mga bagay. Tinuturuan mo ko every day in my life. Salamat sa kapanatagan at sa katatagan ng damdaming binigay mo sa akin. Napakahina akong tao. Iyakin akong tao noon. Kaya nga tinatawag nila ako na paluy. Tinatawag na, nandyan si Eddie, oh. Bayot na siya, paluy mo na siya. Kasi napakabilis kong umiyak. Bilis, iyak agad kapag binubuli, iyak agad. But God established His identity on me. Sabi ko, oo, binubuli ako noon, pero darating ang araw, yung mga nagbuli sa akin, magiging under ko rin yan. Magiging nasa baba ko rin yan. Ibig sabihin na, hindi ko apak-apakan. Ibig sabihin po noon, one of these days, I will lead you. Ako'y magli-lead po sa inyo. Kaya, salamat sa Panginoon that God gave that assurance na importante ako sa Kanya. We are valuable to Him. Kaya ikaw, pahalagan mo ang sarili mo. Yung mga nakikinig ngayon na nawala na ng pag-asa sa buhay, kasi failure dito, failure doon, bankrupt dito, bankrupt doon, cancel ang transaction dito, cancel ang transaction. Sabi mo, kanos pa man ko, kailan pa man ako magkakaroon ng breakthrough? Umpisahan mo ngayon. Valuable ka sa Panginoon. Ibig sabihin nun, kung valuable ka sa Kanya, hindi papayag ang Amang nasa langit na hanggang dyan ka lang. Gagawa ng paraan ang Ama na itong blessings niya, itong nasa lupa na Kanyang ibibigay sa iyo ay mapasa sa iyo. Mapasa kamay mo. Kaya sabi ko, at the age of 60, may sasakyan na ako, mag-i-enjoy na ako. Bakit sa 60 pa? Sige lang. Hindi ako magre-retire, may enjoy ko na yan. Bakit yung iba napakaaga? Sabi ko nga hindi porket Christian tayo ay makukuha kaagad natin yan. May mga tao kasi talaga masisipag. Kaya nga sabi, nakakatawa nga iulitin ko. Tayo kasi mga Pilipino, valuable tayo sa Panginoon, pero ang turo sa atin ng ating mga sumakop sa atin noon, the Spanish, Indio, alipin. Wala tayong hindi tayo alta sa alta susyedad. Hindi tayo angat. Sila lang yung angat. Mga pare, mga negosyante. Kaya nga pinanood ng anak kong lalaki yung General Luna. Kita mo, puro mga mayayaman ang katabi ng Pangulo. Wala ka makikitang average people doon. Mga average nandun din lang. Di po ba? Pero sa Diyos, sabihin ko sa'yo, mabuti pa ang incheck, alam nila. Yung mga Chinese. Hindi naman sa hindi sila nag-aaral, pero yung mentality po ng Chinese, mag-ipon, magnegosyo, mag-ipon, magnegosyo. Ang Pilipino kasi, pag nagkapera ngayon, bili dito, bili doon, walang ipon, ubos pera. Sabi Pilipino, punta abroad, trabaho doon. Kami inchik, punta Pilipinas, negosyo. Liit lang kita, pero araw-araw, makapag-ipon kami. Sabi ni Chinkitan, bahala na, wala akong iPhone, basta meron na akong ipon. Nasa sa atin kasi yan Sila'y natuto sa pamamaraan na makakaangat sa kanila. God also has its own way of letting us possess this abounding life because we are so valuable to Him. Napaka-importante natin sa Kanya. Napaka-importante natin po sa Kanya. Kaya nga, sabi ko sa sarili ko, Lord, akin yan. Kaya nga, inimpart ko to sa inyo sa gabing ito. Before tayo magsasara, it is a story. Ito po ay istorya ng amang gustong ipamana sa kanyang anak ang kanyang sports car na model, isang kilalang brand po ng sasakyan. Pero sabi niya, "Nak, ibibigay ko sa iyo yan. Pero bago ko ibigay sa iyo yan, punta ka muna doon, i-canvas mo muna kung magkano halaga." Yung anak excited. Una niyang pinuntahan, pumunta siya sa pawn shop. Pumunta siya sa pawn shop, sabi niya, "Magkano ba ito?" Okay. Kasi ito ay may luma na, gasgas na, ang ano nito ay $10 na lang. $10, okay? $10. Napakababa.
Sabi niya, $10 lang. Dad, it's only $10. Sabi niya, sige, maghanap ka ng iba. Next, pumunta siya doon sa isang mga motorist enthusiast. Mga motor enthusiast, mga enthusiast ng mga ng mga tawag dito. Hindi pa. Yung sa mga nagbibili ng yung bumibili ng mga junks, yung yard na bumibili ng mga sasakyan that ibibenta rin nila. Pumunta siya doon. Sabi na, okay, ito ay okay, sige, bibigyan kita ng nito kasi $10 lang yung isa. Bibigyan kita ng $100. Sabi, biglang umangat, 90%. Sabi, okay, $90. It's $100. So ngayon, hindi pa rin siya nakontento. Siya, may $100 na, Dad. Sabi niya, maghanap ka pa ng iba. Pumunta siya sa isang nagbasa siya. Hinanap niya yung mga marunong tumingin na mga enthusiast. It's a group of motorists, yung mga sports car, mga enthusiast, mga collector na mga vintage na mga sasakyan. Pumunta siya doon. Pagpunta niya doon, nagkakagulo yung mga enthusiast. Sabi niya, magkano offer? How much? How much offer? Na sila? If they will give you, I will buy it for that. Sabi niya. Okay, the last na sabi niya. Sige. Nung una, $10 lang, nagiging $100. Sabi ng isa, bibilhin ko siya ng $100,000 sa collector. Sabi niya sa kanyang papa, well, you know now the value of what I am going to give you. Alam mo na ang value sa ibibigay ko sa'yo. Lesson is, tayo kasi, minsan, ay pinipresyohan tayo ng mga tao na nakapalibot sa atin na ganito ka lang. Itong batang ito, tingnan mo, walang kapag-asa yan. Wala. Yung ama niyan, kargador din lang yan. That's the judgment of the people surrounding him. Okay. Another, yung batang yan, wala yan. Basag ulo, alam yan. Hindi lalago yan. Okay. Ganon sila kung mag-label sa tao. But, God labeled them as a vintage collection. Napakamahal ng taong nilalait nila, yung mga taong ginagano nila, napakamahal po ng value. Yung batang yan, ganyan lang yan, pero mahal ng Diyos yan. Pag nakakilala sa Panginoon yan, aangat ang buhay niyan. I will share to you my happiness to my son. No? Mahal ko lahat ng mga anak ko. I have this junior, JR. Wala siya sa piling ko ngayon. Nasa piling ko ngayon si Emmanuel at saka Elijah. Emmanuel is my son na yung tipong parang kung sa Bisaya, salin. Kasi muntik na siyang mamatay noon na talagang na-dehydrate na kasi napabayaan. Sa hospital talagang nawawala na yung nag-dehydrate na mamamatay na talaga. Sabi ni Dr. Eborde, bigyan mo ako ng ugat. Nakakita ng ugat dito. Sabi niya, Mrs., okay ba sa'yo? Magbibigay ka ba ng clearance na dito natin? To make the long story short, he survived. At eto na siya ngayon, binata na siya. Graduate na po siya ng senior high at nag-enroll siya ngayon sa isang malaking university dito sa Davao City as tawag dito as IT. Ano yung IT? Technologies? Isang computer in engineering department siya. Okay. Bakit ang batang yan ay napakaraming, sabihin na natin, nagkakagusto, kasi humble na bata, maggwapo naman talaga. Ewan ko ba kung saan nagmana. Gwapo naman talaga. At saka, talagang humble. And this later lang, nag-aaral siya. Na-surprise lang kami kasi nagtrabaho din pala siya while nag-aaral. At he contributed something sa bahay na umuwi siya. May meron ba kayong Ibig sabihin, he is now
different. Noon gusto niyang tumigil sa pag-aaral yan. Sabi niya, di nahihirapan na ako, di ayoko na mag-aaral. Sabi ko, nak, you are special. Special ka. Nahihirapan ka lang ngayon kasi umpisa. Mahirap talagang umpisa. Pero pag naka-launch ka na, hindi ka na mahirapan, sisiyo na sa'yo yan. At you make, kasi the favor of the Lord is upon you. Ngayon, sabi ni Bunso, hala, ang grades ni Kuya, ang laki pala. Average niya noon, hindi ako nahihiya, 78 lang talaga yan. Diyan sa elementary school, malapit sa amin. Ewan ko, anong nangyayari sa mga teachers na yon. Bakit ganun ko makabigay ng grades? Kung mag-study naman talaga, mag-aaral naman. Nang dumating sa high school, medyo umangat. Nung nag-senior high na. Nag-average ngayon ng 88. Sabi ko, wow. Yun ang sinasabi ko, you are valuable to God. Napakahalaga mo sa Panginoon. Kung ang tao ay tingin sa'yo, ganun ka na, wala ka ng kapag-apag-asa, huwag kang maniwala sa tao. Huwag kang maniwala sa taong nakapalibot sa'yo. Importante ka sa harap ng Panginoon. Value yourself like the vintage car na sinubasta doon sa mga car collectors na pinag-aagawan kasi bihirang edisyon po ang sports car na yon. 4 lang ba? 400 or basta the whole world. So, bihira lang. Kung meron ka nun, napaka-astig mo, mo. Okay. Do not associate yourself to the people who cannot accept you of who you are. Do not associate, do not engage to the people who cannot accept you or who cannot give you the opportunity, who cannot give you the way na dito ka aangat. Huwag kang pumunta, huwag kang sumapi sa grupo na ipo-pull down ka. Remember sa testimony ko dito noon, sa isang church na pinuntahan ko noon, hindi ka song leader. Kasi musician ka. Sabi ko, bakit hindi ako song leader? Bakit musician ako? Pag may patay, akong pinapakanta nyo, sabi pa naman sa akin, harap-harapan. Bagay ka lang sa patay Sabi ko, salamat Lord. Marunong pala talaga akong kumanta. Ngayon, established song leader ako sa church. I teach music, I teach musicians and singers. God established me, put me there to be effective, to become more effective than who am I before. Kung mga taong ayaw sa'yo, umalis ka dyan. Huwag mong isiksik yung sarili mo dyan because you are not belong to that group. You are not belong to that group. Sayang naman kasi naka-establish na ako Kung naka-establish ka na, huwag ka na mag-murmur. Kung sa Bisaya ayaw pagbagulbol, huwag kang magmaktol na sama na sila, ano mo yan sila, kasi yung suggestion ko hindi i-welcome, yung suggestion ko maganda naman sana yun, pero bakit hindi tinatanggap? Hindi ka nga welcome Kasi para sa kanila, sila lang ang magaling, sila lang ang magaling, sila lang ang meron. Ikaw lang, hindi ka bagay sa kanila. Depart yourself from them. Find another group which can accept you of who you are, which can help you growing up. Ako, nagpapasalamat ako sa Panginoon that the church where I am belong now gave me a break. Hanggang ngayon, hinahawakan ko pa yung devotional time na 9 a.m. to 9:30 a.m. na praise and worship ng devotional time. Hanggang ngayon, ako pa rin ang humahawak niyan. Magpo 4 years na yan. Nung sinabi sa akin ng ni Bishop Dondon, Brad, hindi ko talaga binitawan yan. Mag-uumpisa ako 9 o'clock talaga in the morning kahit na hindi pa dumating yung ibang musicians, kahit na kami lang ng pamilya ko, umpisa tayo. Kasi dito ako belong, dito ako binigyan ng break hanggang sa lumaki, umangat. So, ikaw ay importante sa harap ng Panginoon. Napaka-importante mo sa harap ng Panginoon. Kaya nga, kung ako sa'yo, change your mind. Renew it. Renew your mind. Find a group who will accept you and will give you break na doon ka aangat. Sa trabaho, ganun din. Kung hindi ka masaya dyan, kasi ganun, you ask the Lord, Lord, saan ba ako pwede? Saan ba ako mag-fit? Kasi pag nararamdaman mo sa isang lugar na talagang may mga pasingit-singit ng gano'n, may mga paano,
you are not belong. Pero pag sabi mo sa suggestion mo na yan, pag gito ganun, lalo pa't sasabihin, ikaw anong opinion mo? Baka may maitulong ka dito as napakasarap po niyan. Okay, ganito po yun. Uy, maganda yung idea na yun. O, say, you are welcome, you are belong. So, ganun po. Para maging masaya ka, yung pagiging valuable mo sa Panginoon ay magiging substantial para sa kanila. Because you are valuable. You are special. We are all special to God. Hindi ka dapat mahiya na ano't ano pa man ang diferensya mo sa katawan, ano't ano pa man ang negative na sabihin sa iyo ng tao. Remember, kaya nga sabi ko, Lord, nagbo-broadcast ako pero wala akong ngipin. Sabi ng Panginoon, hindi naman ngipin ang titignan sa iyo. Ang titignan sa iyo, ang pakikinggan sa iyo, yung salita ko. Sabi ko, sige po, Panginoon. Kaya nga minsan tinatabunan ko. Pero sabi ko, the word of God is sharper than any two-edged sword. Tagos yan. Tatagos talaga yan kapag ka makikinig ka sa word of God. Kaya nga sa gabing ito, mga kaibigan, kung may mga tao o kung may mga listeners man tayo na talagang lugmok, nawawala na ng pag-asa, cheer up. You are valuable to God and He wanted you na aangat ka sa buhay mo. He wanted you to step higher. He wanted you to possess. He wanted you to achieve something. Remember, I'm victorious. I'm a conqueror with Jesus. Reigning with Jesus. Seated in heavenly places with Him. For the kingdom of God is within me. I know. Alam ko, hindi ko kilala ang defeat. Hindi ko kilala ang pagkatalo. I know no defeat. Only victory. Kasi, valuable tayo sa harap ng Panginoon. Ano't ano pa yung nagpakamatay si Jesus Christ para sa ating lahat. Ano't ano pa na ibinuhis niya ang kanyang buhay. Giving up His life, sabi Lord, it is finished. Ibig sabihin nun, pinagplanuhan talaga yon. And ang nakakaganda doon, it is finished. Umalis siya sa lupa. Ascended to heaven and promise, diyan lang kayo, I will give you the Spirit to be with you. Wow. The Holy Spirit, pag tinanggap mo si Jesus Christ as your personal Savior, the Holy Spirit will get inside your heart. And He will lead you. He will guide you. He will teach you. He will comfort you. Lahat ng pangangailangan mo ay maibibigay ng Holy Spirit sa'yo. So sa gabing ito, mga kaibigan, salamat at ako inyong sinamahan. Let us pray for each and everyone. Father in heaven, I thank you, Lord, for the life of my tita, Josephine Cusino. Salamat, Lord, sa mga concerns niya sa buhay. I pray for her good health, sound mind. Lord, kung ano mga concerns niya, Panginoon, if she has this pag-aalinlangan sa buhay, Lord, bigyan mo po siya ka ng kapanatagan, Lord. If there's a question regarding your word, O God, Lord, pasabta siya, Ginoo. Ipamulat mo po sa kanya, Panginoon. I pray also for Jerilyn Parcon. Lord, sa business niya, Panginoon, I am always praying for the business, O God. Palaguin mo po, Panginoon. Ganon din po si Auntie Tuling, O God. Good health, sound mind, and good relationship. Salamat, Lord. Long life. Long life. Kay Giselle Restauro, Lord, I pray sa business nila, Panginoon. Lord, hawakan lang ang business. Pag-igihin lang, pagbutihin lang ang pagdala ng business, Lord. It will get bigger. I pray also, O God, for Kuya Aga Khan, O God. Kung saan man siya ngayon, Panginoon, I pray for his good health, sound mind. Lord, alam ko, Panginoon, that he is well off. Alam ko, Panginoon, na sa finances, O God, hindi na siya magkakaproblema kasi meron nga sila. But Lord, bagamat we are human beings, I know, Lord, sometimes may mga kaguluhan sa mga pag-iisip. Lord, I pray for the peaceful mind, O God, sa aking kuya. Sa relationship, O God, kung ano man yung business nila, kung mayroon man, ikaw ay mag-bless din, Panginoon. Lalo na, Lord, itong founder namin, si Eddie Sanoy, O God. He is a giver. Napagbigay po ang tao, Panginoon. Mahilig po siya magpadaya, Lord, para sa kanyang mga kaibigan, para sa kanyang mga kababata, mga kapitbahay. Lord, nakita mo po, Panginoon, yung heart niya, and he is a businessman. Lord, palaguin mo yung business niya, Panginoon. Give him, Lord, wisdom, Lord, to expand this business, O God. Alam ko po, Panginoon, kung may pera siya, mamimigay pa rin itong tao na to. So I pray for him, Lord, good health, sound mind, and good relationship. Bless his family as well, O God. Kay Josefina, Lord, Caredo, O God, I pray for her, Lord. Salamat, Panginoon. Sa gabing ito, alam ko hindi masasayang ang kanilang pakikinig
Lord, i-bless ang kanilang buhay, Panginoon. Kung saan sa trabaho, i-bless sila, Panginoon. Lalo na sila sa kanilang pamilya. I-bless mo rin po si Melanie Yap. Salamat, Panginoon, sa kanilang buhay, Panginoon. Bless them, Lord. Family, mga anak, Lord, mga parents, mga negosyo, O God. Bless them, Lord. Bless them, O God. And I pray also, O God, for the people surrounds me. Particular, Panginoon, sa aming President. I pray for my President, our President, Rodrigo Rua Duterte. Lord, I am always praying for the wisdom. Give him the wisdom, Lord, that he need to run our country as well as the cabinet members. Lord, gayon din po kay Mayor Inday Sara Duterte Carpio. Lord, give her the wisdom that she need, Father, to run our country, to run our city. I-bless mo po, Panginoon, ang aking family, kay Mirasol, kay JR, kay Iman, kay EG, kay Mama Lasyon, and Mama Baby. Salamat po. Salamat. Salamat, Panginoon, that you will bless everyone, Lord. I-bless mo po si Pastor Asilo, Kuya Tony, Lina, Atilina, SJ Benicer, Christina Roland and family, Sheba and Maki and family, Luna and Dudong and family, Ricky and Gaga and Martinez and the whole family. Sa New Creation Church po, si Bishop Dondon Caminade, Pastora Gingging Caminade, Pastor Jonathan Caminade, Pastor Nico Caminade and the whole family, Dr. Mayin and Engineer Manny Amor, and the whole family po, Panginoon, kay Nesan and Randy Cansana and Yulo and the family, Pastor Timmy Caminade and the whole family, Ate Joy Roque and the whole family, Ate Bining and Kuya Titing Lumanog and the whole family, O God. Bless them, Lord. Bless them, O God. Pastor Elmer and Ruth Lim and the whole family, Pastor Rene and Jenny Yap and the whole family, kay Val and Nene Alforque, Lord, i-bless ang kanilang negosyo, Panginoon. Kay Sweet and Agang and the whole family, sa mga Represca family, kay Mark and Shane Bakang, Lord, bless their family, O God. At sa mga Hontilla family, Lord, kay Nora, sa mga anak, Lord, kay Chinchin at kay ate, O God, ikaw ay mag-bless, Panginoon. I-bless din po, Lord, ang aming mga pastors, kay Mark and Shine Bakang, kay Pastor Peter Perturbos and Crystal Perturbos and the whole family, Pastor Rusty and Lurian and mga Ibarra family, kay Seb and the family, kay Pastora Neneng and Dominic Felisarta and the whole family, kay Boy Sarili and the whole family, kay Amelie and Alfredo and the whole family, kay Wilson Teodoro, Lord, at sa kanyang buong pamilya, Lord, sa kanyang wife na nasa abroad, O God. Bless them, Lord. Bless them, O God. Kay Ricky Lara and the whole family, kay Neo Pideda and the whole family, kay Chris Lilago and the whole family, kay Rhea and Arlie Mallorca and the whole family, kay Jerilyn Parco and the whole family. Lord, i-bless po sila, Panginoon. Sa mga Cometa family, Lord, kay Mark, Veronicol, and Aneska, O God. Sa mga kumarit kumpare ko, Juju and Eddie Hilay and the whole family, kay Ronel and Rose Hilay and the whole family, kay Gab and Angelique Gagabe and the whole family. Bless them, O God. Bless them, Lord. Bless them, O God. Thank you, Father. The Lord will bless you and keep you. The Lord will make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord will lift up His countenance upon you and give you peace. The peace of God which passeth all understanding will guard your hearts and mind in Christ our Lord. Amen and amen. Salamat, mga kaibigan. At kayo'y nanatili sa loob sa oras upang samahan tayo sa ating pong discussion regarding po sa ating pagiging valuable dyan sa ating Panginoon. Ito po ang inyong lingkod sa programang GMC Cafe, Gilbert Lopez Martihicat. So magsasabing lahat po ng suliranin ay may kalutasan, lahat po ng problema ay may kasagutan. Sa Diyos tayo po ay manalangin at manawagan. Siya po ay nariyan lang. Handang-handa kanyang tulungan. Shalom po sa lahat. God bless. Magandang gabi at mabuhay po ang bansang Pilipinas.